Ang dambuhalang kristal na aranya sa grand ballroom ng mansyon ng aking lola ay hindi lang nagbibigay liwanag sa silid. At pakiramdam ko, iniimbestigahan ako nito. Nakatayo ako roon. Mahigpit na hawak ang isang maliit na puting sobre, habang dama ko ang bigat ng 30 pares ng mata na nakatitig sa akin mga taong kadugo ko. Pero hindi ko kakampi sa hirap. Maraming salamat po sa tseke, Lola. Sabi ko. Ang boses ko ay halos pabulong lang sa gitna ng mahinang tugtugin ng string quartet sa sulok. Ang aling libing inang libing po. Malaking tulong na ito pambayad sa kuryente at tubig ngayong buwan. Tumahimik ang buong bulwagan. Hindi ito ang katahimikan ng paggalang. Ito yung uri ng katahimikan bago sumalakay ang isang mabangis na hayop. Ang pinsan kong si Chloe ay ngumisi sa likod ng kanyang baso ng mamahaling champagne. Ang tita Beatrice ko naman ay nagpakawala ng isang mapagkunwaring buntong hininga ng awa na nagpapangilo sa ngipin ko. Si Doña Eleanor, ang matriarka ng Sterling Shipping Empire, ay natigilan sa kanyang pagkain. Ibinaba niya ang kanyang pilak na tinidor na lumikha ng matinis na tunog sa mamahaling porselana. Hindi siya tumingin sa ibang miyembro ng pamilya. Tinitigan niya ako ng diretso sa kaluluwa gamit ang mga matang nagpatayo ng bilyon-bilyong halaga ng negosyo. Isang tseke na L15,000? Tanong niya. Ang boses niya ay nakakatakot sa sobrang kalmado. Opo. Nauutal kong sagot. Ramdam ko ang pag-init ng aking pisngi. Sa card po na ipinadala nyo. Napakabait nyo po. Biglang itinulak ni Doña Eleanor ang kanyang upuan paatras. Ang gasgas ng kahoy sa marmol na sahig ay parang putok ng baril. Tumayo siya, kumaluskos ang kanyang seda na Filipiniana at naglakad palapit sa akin. Hindi siya mukhang 80 anyos. Mukha siyang isang hukom na ibababa na ang hatol. Maya, sabi niya. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa mataas na kisame. Ang regalong ipinadala ko sa apartment mo noong nakaraang Martes ay hindi tseke. Iyon ay isang notaryadong titulo ng lupa at bahay para sa isang bagong estate sa Tagaytay na kumpleto sa gamit na nagkakahalaga ng EO 70 milyon. Iyon ang paraan ko ng paghingi ng tawad sa kung paano katrinato ng pamilyang ito mula noong mamatay ang ama mo. Nanigas ang buong kwarto. Pakiramdam ko ay nawalan ng hangin ang aking baga. Tiningnan ko ang sobre sa aking kamay. Ang sobreng malugod na iniabot sa akin ni Tita Beatrice kanina pagkadating ko, na sinasabing gusto raw ni Lola na matanggap ko ito ng maaga. Dahan-dahan kong inilingon ang ulo ko kay Tita Beatrice. Ang mukha niya, na kanina ay puno ng kayabangan, ay naging maputla at kulay abo na parang dying ember. Sa tabi niya, ang kamay ni Chloe ay nanginginig ng sobra kaya natapon ang champagne sa kanyang designer na gown. Hindi lang ito simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay pagnanakaw ng aking kinabukasan. At sa sandaling iyon, ang lungkot at kahihiyan na dinala ko sa loob ng maraming taon ay namuo at naging isang bagay na matalim, malamig at nakamamatay. Uhaw sa paghihiganti. Para maintindihan niyo kung bakit nila ginawa iyon, kailangan niyong maintindihan ang hierarkiya ng pamilya Sterling. Ang tatay ko ang panganay, ang visionary na tumulong kay Lola Eleanor na itayo ang kumpanya. Pero noong namatay siya sa isang aksidente noong 12 anyos ako, hindi kami dinaluhan ng pamilya. Tinanggal nila kami na parang tumor. Si Tita Beatrice, ang nakababatang kapatid ni Papa, ay lumipat na sa opisina niya bago pa man matapos ang libing. Ginugol nila ni Chloe ang sumunod na dekada para siguraduhing malayo ako sa yaman ng pamilya. Habang sila ay nagpapasasa sa mga diamante, ako ay nagtrabaho ng 3 racket para lang makatapos ng nursing. Iniimbitahan ako sa Noche Buena taon-taon, hindi bilang bisita, kundi bilang props, isang kawawang kamag-anak na pwede nilang ituro para maramdaman nilang ang aangat nila. Ilang taon kong sinubukang makuha ang pagmamahal nila. Nagdadala ako ng mga regalong gawa ng kamay. Nakinig ako sa mga pagyayabang nila. Tiniis ko ang mga insulto nila, pero ang mansyon na nagkakahalaga ng 60 milyon ay iba.
Iyon ang olive branch ni Lola Eleanor. Iyon ang tiket ko palabas sa siklo ng kahirapan na gustong-gusto nilang pinapanood habang nagdurusa ako at hinarang nila ito. Beatrice, sabi ni Doña Eleanor, bumaba ang boses niya ng isang oktaba. Sinabi mo sa akin na ikaw mismo ang nag-abot ng titulo kay Maya. Sinabi mo sa akin na umiyak siya sa tuwa noong makita niya ang mga susi. Hakbang pasulong si Tita Beatrice, mataas at nagpapanik ang boses. Mama, baka may pagkakamali lang. Ang courier, baka nawala ang mga papel. Ibinigay ko kung ano mismo ang ibinigay niyo sa akin. Ibinigay mo sa akin ang isang Hallmark card na may personal na tseke na pirmado mo, Tita Beatrice. Sabi ko, nahanap na ng boses ko ang lakas nito. Inilabas ko ang tseke at itinaas ito. Hindi pirma ni Lola, pirma mo. May kasama pang maliit na sulat na nagsasabing, subukan mong huwag ubusin lahat sa renta ngayong buwan. Ang mga singhap mula sa ibang kamag-anak mga linta na laging kumakampi kung sino ang may kapangyarihan ay parang musika sa aking pandinig. Gusto ko ng katotohanan, asik ni Eleanor. Ngayon na, akala ko kasi sobra-sobra naman yun para sa kanya. Biglang sigaw ni Chloe. Ang inggit niya ay sumabog na at hindi na maitago. Nurse lang siya, Lola. Anong gagawin niya sa isang mansyon? Sisirain lang niya. Gagamitin sana namin yung property bilang corporate retreat para sa kumpanya. Ginawa lang namin ang makabubuti sa pamilya. Sa pamamagitan ng pagnanakaw sa sarili niyong kadugo? Hinampas ni Doña Eleanor ang mesa, dahilan para mabasag ang kristal na baso. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa akin? Pero hindi pa ako tapos. Kung susunugin ko ang tulay na ito, sisiguraduhin kong walang sinuman ang makakapagtayo ulit nito. Hindi lang ito tungkol sa bahay, Lola. Sabi ko, humakbang palapit sa mesa. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa clutch bag. Alam kong may mali. Nung inabot sa akin ni Tita Beatrice ang sobrang yon, masyado siyang masaya. Kaya, gumawa ako ng kaunting investigasyon bago ako pumunta rito ngayong gabi. Ginugol ko ang huling 3 oras sa tech firm ng kaibigan ko, gamit ang software nila para tingnan ang corporate filings ng Sterling na nasa public record. Si Tita Beatrice ay hindi lang basta namamahala ng estate, patuloy ko, matatag at malamig ang boses. Naglilipat siya ng pondo sa isang offshore account sa Cayman Islands sa loob ng 3 taon. Tumaya siya laban sa sarili mong shipping stocks, Lola. Hindi lang niya ninanakaw ang bahay ko. Kinakatay niya ang imperyo mo para itayo ang sarili niya. Ang katahimikang sumunod ay iba sa kanina. Ito ang katahimikan ng isang gumuguho na gusali. Namutla ang mukha ni Beatrice. Kasinungalingan yan. Isa ka lang hampas lupang babae. Anong alam mo sa finance? Alam ko ang sapat para makilala ang isang shell company na nagngangalang CB Holdings, sagot ko. Ginamit niyo ang titulo ng bahay na bigay ni Lola bilang kolateral para sa isang private loan upang takpan ang pagkalugi niyo sa stock market. Bumaling si Doña Eleanor sa kanyang head of security na laging nakatayo sa may pinto. I-check mo. Ngayon na, ang mga minutong sumunod ang pinakamahaba sa buhay ko. Lumabas ang security chief, tumawag sa auditors ng pamilya at bumalik makalipas ang 3 minuto. Yumuko siya at bumulong sa tainga ni Doña Eleanor. Ang ekspresyong dumaan sa mukha ng aking lola ay hindi lang galit. Ito ay isang malalim at trahedyang realisasyon na nag-alaga siya ng mga ahas sa sarili niyang hardin. Lumayas kayo. Mama, parang awa mo na. Humagulgol si Tita Beatrice. Lumayas, kayo. Sigaw ni Eleanor na dumagundong sa bulwagan. Papunta na ang mga pulis. Ang embezzlement, estafa, pagnanakaw. Ako mismo ang sisiguro na pareho kayong mabubulok sa kulungan sa susunod na dekada sa seldang mas maliit pa kaysa sa bahay na ninakaw nyo kay Maya. Habang bitbit ng security team ang nagwawalang si Beatrice at hysterical na si Chloe palabas ng ballroom, ang natitirang pamilya ay nakaupo lang. Naninigas sa takot na baka sila naman ang balingan ng matriarka. Pero hindi pa ako tapos. Ito ang paghihiganting pinangarap ko. Pero pakiramdam ko ay kulang pa.
kung hindi ko tatapusin ang laban. Naglakad ako papunta sa Christmas tree na pinalamutian ng mga palamuting mas mahal pa sa taunang sahod ko. Dumukot ako sa bag ko at inilabas ang isang maliit at mabigat na bagay. Isang digital recorder. Sandali, sabi ko, bago sila tuluyang umalis. Sa tingin ko dapat marinig ng lahat kung ano talaga ang tingin ng pamilya sa inyo, Lola. Pinindot ko ang play. Ang recording ay nakuha sa hallway 10 minuto bago magsimula ang party. Iniwan ko ang phone ko na nakarecord malapit sa coat rack kung saan nagbubulungan sina Tita Beatrice at Chloe. Nawawala na sa sarili ang matandang uulyanin na yan. Umalingaw-ngaw ang boses ni Beatrice sa ballroom. Nagbibigay ng milyones na halaga ng estate sa batang yan? Nailipat ko na ang titulo sa holding company. Sa oras na mamatay si Eleanor, wala nang matitira sa mana niya, kahit pampalibing, mapapasa atin ang lahat. Hayaan mo siyang umupo sa trono niya at magreyna-reynahan habang sa atin na ang kaharian. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mukha ni Maya kapag binuksan niya ang alaba 50,000 na tseke. Humahagik-gik ang boses ni Chloe. Yun lang naman talaga ang halaga niya. Natapos ang recording. Ang kwarto ay sobrang tahimik. Dinig mo ang lagaslas ng hangin sa labas. Tumingin sa akin si Doña Eleanor. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita ko ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. Hindi lang siya isang bilyonaryo sa sandaling iyon. Siya ay isang babaeng natanto na siya ay nag-iisa. Napapaligiran ng mga taong naghihintay lang na mamatay siya. Dumating ang mga pulis hindi nagtagal. Ang tanawin ni na Beatrice at Chloe na isinasakay sa mobile na nakaposas, ang mga evening gown nila ay sumasayad sa semento, ay isang larawan ng hustisya na hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi na nagtuloy ang party. Pinaalis ang mga bisita. Nagtakbuhan sila parang mga daga mula sa lumulubog na barko. Sa huli, ako at si Lola Eleanor na lang ang naiwan sa malawak at tahimik na ballroom. Siguro galit ka rin sa akin, sabi ni Eleanor. Ang boses niya ay mas matanda pakinggan kaysa sa narinig ko noon. Dahil hinayaan ko silang tratuhin ka ng ganon. Dahil naging bulag ako. Tiningnan ko siya. Hindi ko naramdaman ang bugso ng tuwa na inaasahan ko. Nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Hindi ako galit sa inyo, Lola, sabi ko. Pero hindi ko po pwedeng ipagpanggap na maaayos ng isang bahay ang 10 taon ng pagbabaliwala. Binigyan niyo sila ng kapangyarihang saktan ako dahil masyado kayong abala sa pagbuo ng imperyo para mapansin ang mga tao sa loob nito. Dahan-dahan siyang tumango. Sa iyo ang titulo. Talagang sa iyo na sa pagkakataong ito. Papapuntahin ko ang mga abogado ko para ayusin ang transfer ngayong gabi. At gusto kong kunin mo ang upuan ni Beatrice sa board of directors. Ikaw lang ang may lakas ng loob na sabihin sa akin ang totoo. Tiningnan ko ang alam 15,000 na tseke na nasa mesa pa rin. Kinuha ko ito at pinunit ng pira-piraso. Hindi po, sabi ko. Hindi ko gusto ang pwesto sa board. Ayaw kong maging parte ng Sterling Empire. Tatanggapin ko ang bahay dahil pinaghirapan ko yon. Sa pamamagitan ng pag-survive sa pamilyang ito. Pero, ibebenta ko rin po yun. Ibebenta? Gulat na tanong ni Eleanor. Bakit? Dahil ang perang iyon ay kayang magpatayo ng isang libreng klinika sa barangay kung saan ako nakatira. Sabi ko, gusto kong magtayo ng isang bagay na hindi nakabase sa kasakiman o dugo. Aalis na po ako, Lola. Bibisitahin ko kayo hindi bilang isang sterling at hindi bilang isang charity case, kundi bilang apo nyo. Kung gusto nyo akong makita, kailangan nyong pumunta sa mundo ko. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pinto. Nang marating ko ang pintuan, huminto ako at lumingon sa kumikinang ngunit hungkag na silid. Maligayang Pasko. Lola, sabi ko, lumabas ako sa malamig na hangin ng Disyembre. Wala pa akong milyon sa bulsa ko at babalik ako sa isang maliit na apartment na may tumutulong gripo. Pero habang nilalanghap ko ang sariwang hangin ng gabi, napagtanto kong sa wakas ay malaya na ako. Ang paghihiganti
ay wala sa mga pag-aresto o sa pagbubunyag ng mga kasinungalingan. Ang tunay na paghihiganti ay nasa katotohanang hindi nila ako nasira. Sinubukan nila akong maliitin at sa paggawa noon, binigyan nila ako ng lakas na kunin ang lahat ng pinapahalagahan nila at talikuran ito ng walang pag-aalinlangan. Sa likod ko, dumilim ang mga ilaw ng mansyon. Sa harap ko, kumukutitap ang mga ilaw ng lungsod, isang mundo ng mga posibilidad na hindi nangangailangan ng pahintulot ng isang bilyonaryo para umiral. Pinaandar ko ang luma kong kotse. Umuungol ang makina at nagmaneho palayo sa guho ng pangalang Sterling. Iniiwan ang mga multo ng aking nakaraan kung saan sila nararapat sa dilim. Kung minsan, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili ay ang lakas ng loob na lumaya. Huwag mong hayaang diktahan ng iba ang iyong halaga.